mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Okay. Ako din ang ubos na laway ko, pati pasensya ko kakaintay sa kanya. Ay, grabing hugot. Kasabay na pag-ubos ng laway mo ay ang pag-ubos ng pasensya mo, ganon. Walang pasensya. Feeling ko buong pagkatao ko na, wala na. O teka lang, ate, bago muna tayo mag-iyakan dito, ano mo ng pangalan mo? My name, tago niyo lang ako sa pangalang Fao. From Mikawayan, Bulacan, and 24 years old. Broken ako, magwa 1 year na. Sa ex ko. So, from Canada na siya. Bali, nag-migrate na siya ng Canada, pero umuwi siya yesterday lang from Canada. And now, nasa Cebu siya. Okay. Tapos? So, nag-break kami before dahil nag-cheat siya. And then, nag-gaslight ako before. And alam ko naging masama ugali ko after that nang nangyari. Pero, after nun, wala na, nagulo na lahat. 1 year ko siyang pinatawad. 1 year ko siya binigyan ng chance. And walang nangyari. Teka lang, bago tayo magbigayan ng chance, ano munang naging dahilan ng breakup ninyo? Ang naging dahilan ng breakup namin, yun na, dahil sa pag-cheat niya, di niya rin kayang magawa na magbago. Nag-cheat siya? Ilang beses siya nag-cheat? Mga 3 times a day? Hindi ko alam since nasa Canada siya, pero alam ko, at sinasabi niya rin na nagkikita sila ng girl. So ibig sabihin na bang nasa Canada siya, nag-cheat siya at aminado siyang nag-cheat siya, ganon? Yes po. Nalaman ko yun nung hinuli ko siya. Nung una ayaw niya umamin. Okay. So kaya nag-break kayo. Ang tanong ko naman sa'yo, bakit 1 taon na hindi ka pa nakakapag-move on? I mean, there's no judgment on that kasi may sarili-sarili tayong facing ng pag-move on. Ang akin lang is, bakit kaya ang tagal na hindi ka pa nakakapag-move on hanggang ngayon? Hindi ko po alam. Maybe umaasa pa ako na baka meron pa. Kasi ako yung pinakamatagal niya. Siya yung pinakamatagal ko. Ilan ba yan? Mga 3 dekada? 2 years. 2 years? Pinakamatagal? Yes. Nakakaloka. Yung iba nga 50 years nagsama, naghiwalay pa. Okay. Ba't naiintindihan ko? Ako niya ko kasi inopen lahat. As in, buong pagkatao ko. Parang tinodo-todo mo ang pagmamahal mo sa kanya, kaya nahirapan ka mag-move on. Yes, So may jowa na ba siyang iba, if you don't mind? Last time po, nung hindi niya pa ako binablock, or nakita ko sa account ng mama ko, ginamit ko account ng mama ko, may nakita akong nakabayo sa kanya, letter R. So, Tapos, ibig sabihin, parang feeling mo meron na rin siyang iba? Yes po, pero nakita ko sa TikTok niya last month, na parang broken siya or something, na parang kumakapit na lang siya, something na gano'n. Okay. So ngayon, ano bang tanong mo sa akin ngayon? I don't know kung paano ko siya makakalimutan or hindi ko na makakalimutan. Kumbaga, paano ko magigilid, kumbaga, masiset aside yung feelings ko. Paano mo masiset aside yung feelings mo? Okay. Alam mo, ano to actually very unique to kasi 'di ba, ang karamihan ng mga tumatawag talaga dito, yung mga fresh, yung mga sugat, pero ito kasi 1 year na, hindi pa siya nakakapag-move on. Pero alam mo, ano yon? Anong pinagsasabi mo? Fresh pa rin until now, parang ang sakit pa rin. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga pamangkim na sa pag-move on kasi wala yung standard time. Like for example, yung sinasabing 3 months rule, dapat 3 months naka-move on ka na. Hindi kasi minsan nga it takes years bago ka na talaga makapag-move on. At naiintindihan ko ito na 1 year na kinakapitan mo pa rin siya, hindi ka pa rin makapag-move on. Pero alam mo, kung titignan kasi natin, babalansehin natin yung sitwasyon. Shall we continue to move on or shall we go back to the person? Mas matimbang yung parang kinakailangan mo na lang ipagpatuloy yung pag-move on mo. Kasi, ito yun hindi rin porke broken yung isang tao, magkakaroon tayo ng chance para makipagbalikan sa kanya. Kasi una sa lahat, kung
mahal ka talaga ng lalaki, gumawa yun ng way para makipagbalikan sa iyo at gumawa yun ng way para ayusin yung buhay niya na hindi na siya mag-cheat sa iyo. Pero the fact na hindi siya nag-i-effort, ibig sabihin ayaw niya bumalik sa iyo. 'Di ba? Guess mo ba? Ibig sabihin, hindi kanya naiisip, hindi niya naiisip na makipagbalikan sa iyo kasi kontento na siya sa buhay na meron siya ngayon. So bakit pa natin aasamin na maging parte ng buhay niya kung una sa lahat, hindi niya naman tayo hinahanap. 'Di ba? Pero before, last January kasi, lagi siyang nagre-react sa mga mahilig ng mga kaibigan ko. Nakasama ka, na nag-heart-heart Opo. siya. So, hindi naman Yes ibig po. sabihin, ate, na nag-heart sa My Day, mahal ka na uli. 'Di ba? Alam mo naman tayo mga naiintindihan naman kita, ate girl, kasi ako babae. Tayo kasi mga babae masyado tayong emosyonal. Kapag minsan hinart yung My Day natin, feeling natin gusto na makipagbalikan. 'Di ba? Pero gusto lang kasi kitang ilayo ulit doon sa pag-asa na hinahawak-hawakan mo kasi baka the more na umaasa tayo sa isang tao, the more talaga na hindi tayo makakapag-move on. Kasi nga sabi ko sa iyo, 'di ba? Lalaki 'yan eh. Alam niyo ang mga lalaki aggressive sa mga bagay na gusto nila. Itak That's one of their qualities. Ngayon kung hindi ka naman saglit lang. Kung hindi nakikipagbalikan, so ayoko lang mawala yung point ko na to kasi maraming mga babae ay maraming mga lalaki ang aggressive. Kung talagang gusto ka niya, gumawa na yun ng paraan pero hindi nga gumagawa ng paraan. Nag-heart lang sa My Day, girl. Pero hindi ibig sabihin nun mahal ka. Ano? She's a girl. She's a girl. So both of you are girls. O di, Yes, di she. Okay. So ibig sabihin hindi siya lalaki. Okay. Yes po. The same pa rin naman, 'di ba? Mas aggressive lang ang lalaki, pero ganun pa rin naman ang concept nun eh. Kung talagang mahal ka ng isang tao, lalaki man 'yan, babae man 'yan, o kung ano man ang kasarian niyan, hahanap at hahanap ng paraan 'yan para mapagbalikan sa iyo. Siguro ito kaya nahihirapan ka makapag-move on kasi nga umaasa ka pa rin dahil nag-heart siya doon sa mga pictures ng My Day na kasama ka. Gets mo? Huwag Yes tayong po, umaasa tita. sa ganon kasi kung mahal ka ng tao, tinext ka na yan, pinuntahan ka na yan, nag-effort na yan makipagbalikan sa'yo pero hindi nga niya ginagawa, di ba? Hindi niya ginagawa kasi hindi ka ganon kahalaga. Hindi ka ganon kahalaga kasi hindi ka ganon kamahal. Hindi ka ganon kamahal kasi hindi gustong makipagbalikan sa'yo. So, shut up ka na lang. Di ba? Oh, anong gagawin mo ngayon? Aasa ka na nga asa sa kanya. Bakit yung pag-heart ba niya sa mga My Day mo? Makakapiling mo ba yan araw-araw? Mayayakap mo ba yan? 'Di ba? So, yung mga ganon, wag nating ipalakihin. Wag natin palakihin na parang ang tawag dito, merong tawag dito eh. Nasa dulo na ng dila ko. Parang wag natin siyang i-fantasize, 'di ba? Na parang mahal tayo ng isang tao kasi nag-heart siya sa mga My Day natin. No. Kung mahal ka talaga ng tao at seryoso talaga yan sa iyo, nilapitan ka na, nag-ask na ng forgiveness sa iyo, sinuyo ka na pero hindi niya ginawa. Kaya ang ibig sabihin nun, hindi niya gusto makipagbalikan sa iyo, so shut up ka na lang, mag-move on ka na lang, Inday. 'Di ba? Yun na lang ang gawin mo para tuloy-tuloy na. Kaya hindi ka makatuloy-tuloy sa pag-move on mo kasi umahasa ka pa rin sa heart niya. Totoo po. Oh. Until now. Oh, 'di ba? Kakaasa mo may nangyari ba? Wala po. Aray. Di ba wala namang nangyari? Oh, sinong nalugi siya ba o ikaw? Oh, sino nga yun ang may kasalanan? Ako. Oh. 'Di ba? Ikaw din na may kasalanan. Umaasa tayo sa mga taong dapat hindi natin asahan. So magbagong buhay ka na. So, paano po ba dapat gawin mo? Oh, una sa lahat, huwag kang umasa. Huwag mong i-fantasize sa mga bagay-bagay. Huwag mong hindi ibig sabihin na nag-heart siya doon sa My Day ng friend, gusto na makipagbalikan sa iyo. Kumalma ka. Yan na lang ang message ko sa iyo. Kumalma ka, i-open mo yung heart mo sa ibang tao. Huwag kang masyadong mag-focus sa kanya. I-block mo siya, huwag kang makipag-communicate sa kanya. Huwag mong palakihin yung mga bagay na mga heart lang sa My Day kasi hindi ibig sabihin nun mahal ka. Hindi ko nga po alam kung naging introvert na ako that time kasi hindi na ako masyadong palalabas or palakiguan niya. Oh, wala naman yan sa palalabas o palaloob ka ng bahay ninyo. Ang akin lang naman, basta i-open mo yung sarili mo sa iba. May technology naman, di ba? Huwag yung ikukulong mo lang yung sarili mo sa past mo. Kasi bata ka pa nasa 20s ka pa lang, marami ka pang makikilala. Magtiwala ka sa God's time. Kasi ibig sabihin, hindi binibigay sa atin ng Diyos yung mga bagay na gusto natin kasi hindi pa tayo ready. Alright?
ibig sabihin kung wala kang love life ngayon, kumalma ka. Kasi ibig sabihin, hindi ka pa ready. So, wag natin ipipilit kung talagang hindi pa talaga niloloob ng Diyos. Kasi God knows the best time for us. Yes, tita. Alright. So, maraming salamat sa iyo, Pao. Ayan, napasharap ka tuloy. Shut up. Shut up na nga kanina. Wala na. Kumalma ka dyan. Maraming salamat sa iyo, Pao. Thank you so much for joining us ngayong episode, ha? Thank you, Tita Kim. Thank you so much sa advice. Yes. Ayan, si Pao, di ba? Minsan hanap ng maraming advice. Pero ang advice lang talaga na kailangan natin, relax, kalma. Ako lang to. Kumalma lang kayo. Ganon. Huwag kayo masyadong ma-curious sa buhay at masyadong ma-overthink sa buhay. Ganon. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.